Kaugan niya sang cease and desist order o ipaguba ang bike lane Eastland Project sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa Buntatana Creek. Sunod kay Trenyas, dapat siguraduhon sang DPWH kaya kinasunod nila ang standard sa kadatuhon sang creek. Kung kailangan na paguba natin na cease and desist para mapagkat na pila makapatay atin mula ito, ibalik na ito ang standards ng DPWH. Ginkatinga naman ini ni Congresswoman Jamjam Baronda nga proponent sang project. Klaro man, nga halin sa 1.5 with niya, subong na target nila 3 as sa maging 4. So din dila nga nagamay misinformation. Ang kabahin sang payag ni Congresswoman Jamjam Baronda. Audio 23 sa Balita Nasional. Agosto 23. Agosto 23. Yan ay PNP Chief General Nicolas Torre III ang pagpahangkat sa iya sang tapumulay ni Davao City Vice Mayor Sebastian Pasni Duterte. Imbes nga simple lang nga tapumulay, ginsuwesto ni Torre nga imon ini nga 30 boxing match para sa mga biktima sang habagat dagit pamaskog sang mga bagyo. Maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match. We can do it on Sunday sa Araneta. At least makatulong kami ni Mayor Baste sa ating mga kababayan na sa lanta. Sa isa naman ka video, pinpayag ni Duterte nga mandugay na niya nga luyak nga magsaputi sa isa ka amok. Samtang nakitaay sa President Ferdinand Marcos kag US President Donald Trump sa White House. Inistoryahan sa duwa ang open market trade deal. Sunod kay Trump, ang taripa ang igabayad sa Pilipinas sa pila ka mga produkto para sa Estados Unidos. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, great family legacy, and highly respected in this country. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace, and we're very close to finishing a trade deal. Big trade deal, actually. Thank you very much, Mr. President. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that have go back over 100 years. Our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. Hulyo 25 Agosto 25. sa Balita Nasional. Indeklarar sang Supreme Court nga paglapas sa konstitusyon ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte agud sang 1-year bar rule. Pangud sini, kaya dumilian sang korte ang impeachment proceedings bato kay Duterte apang wala ginsarado ang posibilidad nga liwat ini nga i-file sa katuig bukod sa February 2026. Supreme Court on law declared the articles of impeachment against the Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the 1-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate will not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. Ang pagbasa ni Supreme Court as spokesperson Camille T. ang among nga desisyon ang unanimous kag nag-inhibit naman sanday Associate Justice Benjamin Kagiwa kag Maria Filomena C. Sa sports, nagkampiyon ang San Miguel Beermen sa PBA Season 49 Philippine Cup kag ginutod ang Grand Slam dream sang TNT Tropang 5G. Kinkila naman si Jericho Cruz nga PBA Philippine Cup Finals MVP. Lima na ika-30 nga overall title sang team sa PBA. Hulyo 27 sa Balita Agosto Nasional. 27. Indeklarado nga winner by default si PNP Chief General Nicolas Torre III matapos wala makabot si Davao City Acting Mayor Pasni Duterte sa giniwat nga boxing for a cause sa Rizal Memorial Coliseum. Nagdangat sa masubra 16 milyon nga balor sa donasyon kag 300,000 nga balor sa entrance fee na natipon. Ini ang ginunar sa Philippine Red Cross kag Department of Social Welfare and Development para sa mga biktima sang pagbaha kag Southwest Monsoon. Hulyo 28 Agosto sa Balita Nasional. 28.
ikaapat na State of the Nation Address o Consona, si President Ferdinand Marcos Jr. nga naglawig sa isa ka oras sa 11 minutos kag nakakuha sang 124 ka mga palakpak. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na pinunsan nyo lang ang pera. Kasunod sini, ginunsa niya ang sumbong sa Pangulong website kag nagsugod ang investigasyon sa ginakalumiran sa mga politiko kag mga kontraktor. Samtang gindayaw ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Iloilo tungod sa gintukod nga pasilidad para nga maka-exercise ang mga tao sa ikaapat nga zona, ginpayag ni Marcos nga importante ang mga open spaces kaangay sini. Para sa mga LGU, buksan at gawing maliwalas ang mga park at mga plaza natin kung saan makakapag-ensayo ang ating mga mamamayan. Magpatupad tayo ng mga car-free Sunday tulad ng ginagawa sa ilang lungsod na dito sa Metro Manila, sa Baguio, sa Cebu, pati sa Iloilo at Davao. Hulyo 29. Agosto 29 sa entertainment. Sa entertainment. Nagtaliwan si Mapapatay Nadia Sunday, 57 anyos magdiwa ang si komedyante Lucas kag Comica Ferry Perez, co-star si na Mike si Bayani Enriquez. Casimiro Jr. bangod sa Mike cardiac arrest. Siya ang kilala bilang prinsipe ng kailingan o kung Prinsipe K. Nakakipman ang mga komedyante sa cast sa pila ka mga sikat nga proyekto ni Vic Soto kangay sang Fantastic Man. Bakit ba ganyan? Iwan ko nga Pat Darling kag Iskol Bukol 20 years after The Ongasis and Escaleras Adventure. Hulyo 30 sa balita. Agosto 30. Ginpaydalom sa state of calamity ang syudad bangod sa halid nga dala sang habagat na ginpabaskog sang Bagyo Krising tanti kag imong bangod sang deklarasyon naulag ang 21.5 million gikan sa 62 million quick response fund agud masabat ang epekto sang habagat. Balintanaw. The RMN Iloilo Year-End Report. Inyo na batiyaan ang mga balita sa bulan sa Agosto. Magasunod na ang mga balita Balita sa bulan sa Setyembre. Ako si Ratjuman Eric John Pamplona. Tatak RMN.